Silipin ang mga kaganapan sa kakatapos lamang na graduation ceremony ng Candidate Soldier Corps Class 766-2023 sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army. Si Aguila Trooper Brian Belutindos sa detalye. Ganap ng mga sundalo ng Aguila Division ang 141 candidate soldiers na sumailalim sa 32 linggong matinding pagsasanay sa Candidate Soldier Course cross-trained with Infantry Orientation Course sa ginawang closing ceremony sa loob ng Camp General Manuel Tian Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, ika-29 ng Nobyembre taong kasulukuyan. Pinangunahan ni Commission on Human Rights, Davao Regional Director Attorney Jeanette Rose Baroquillo ang pamimigay ng baril sa mga bagong sundalo kasama sina 10th Infantry Aguila Division Commander Brigadier General Alan D. Hambala, Lieutenant Colonel Julius M. Munar, 10th DTS Commandant at iba pang matataas na opisyal ng Aguila Division. Ang pamimigay ng baril ay panata ng isang kawal na sumisimbolo ng pagtanggap ng mabigat na tungkulin na kailanmay di tatalikdan dahil sa mga sakripisyo dapat isakatuparan dahil kasiyahan ng paglingkuran ang inang bayan. One of the very important parts sa program na ito is the symbolic entrustment of firearms by the Regional Director of the Commission on Human Rights. Napakasimpleng tingnan, but it symbolizes the trust and confidence ng ating mga kababayan, lalo na ating mga civilian sector, ang kanilang tiwala na kayo ay magdala ng ganyang klaseng armas. Ang Candidate Soldier Course Class 766-2023 umaragtas, marangal na tagapagligtas, kahulugang walang imposibleng sa laging determinado, tapat at responsableng kawal na sinanay hindi lamang sa pakikigdigma, ngunit dala rin nila sa paglabas ang aral patungkol sa financial literacy, gender sensitivity, personal hygiene, spiritual enlightenment, military courtesy at iba pang pag-aaral tungkol sa batas ng digmaan at konstitusyon ng bansa. Nanguna naman sa buong klase ang Tubong Quirino, Isabela City, si Private First Class Cherish Ann C. Pandaan sa Candidate Soldier Course. Samantala si Candidate Soldier Private Jessa N. Pugyo ang nanguna naman sa Infantry Orientation Course Class 27-2023. Ayon sa dalawa, pinaguhugutan nila ng lakas ang kanilang mga pamilya sa loob ng 6 na buwan na pagsasanay. Sir, nakaka-challenge talaga siya. Pero if you pray talaga na makakaya mo yung mga challenges na yon, tapos yung return to your information area. Dala-dala mo yung mga inspiration mo during the training, sir. Makakaya mo yung training, sir. Yung family ko, sir. Especially my mother. Kasi meron kasi siyang, may problema siya sa health niya, sir. So, kailangan niya ng, pangtustos. So, bilang ako yung, sir, nakitira single sa family. So, ako yung may responsibility sa kanya. Which is, pinagbubutihan ko yung ginagawa ko sa loob. So, ayun po, nakayanan ko lahat. Binigyang paalala ni CHR Davao Regional Director Baroquillo ang sundalo ng dalhin ang mga halagang itinanim sa kanilang pagsasanay. You will now take on the responsibility of maintaining and making better the 10th Infantry Division's human rights records and pro-human rights operations and advocacies. As members of the armed forces, you are not only guardians of the nation, but also stewards of the principles that define our shared humanity. Tumanggap rin ng Leadership Award si Private Jerry Tabay, Class President. Samantala tumanggap rin sila Private Humbe Escobar, Private Marcos Goyha, Private Jonel Alvarado, Private Janel Amarillo. Samantala sa patuloy na pag-abot sa ukbong katiyan patungo sa pagiging world-class army, di kalibreng pagpili ang isinagawa bago sumabak sa pagsasanay ang naturang pangkat kung saan ang candidate soldier na madideploy sa ibang unit sa ilalim ng Aguila Division. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, Brian Belutindos para sa Aguila News Network.